Yan, good afternoon guys. Banzai. So ipapakita ko nga sa inyo yung sikreto ng mga century tree. Ayan, makikita nyo yan guys. Oh. Yan, yung puno na yan na may mga bulaklak. Yan. So isa yan sa mga marker ng mga hapon. So ibablog natin yan. So may deposit dyan. Pero unahin natin to. Marami kasing sikreto dito eh. So itong puno na to, itong tatlong puno. Yan guys, oh, tatlo yan. Century tree na yan. Sobrang laki niyan eh. Pag lalapitan natin, so tatlo yan. Sobrang tangkad niyan. Ang tawag nila dito sirit-sirit. Yan. So lapitan natin. May dalang sikreto to eh. Ito yung mga sikreto ng mga century tree. So mapapansin nyo, meron tayong tinesdig dyan. Maghukay tayo dyan. So i-explain ko nga sa inyo bakit tayo naghukay dito guys. Nag-test-dig tayo, mga 5 feet na yan. May mga nakuha na tayong hidden trail markers. Yan guys, oh. Sobrang yellow talaga yan. Yan, oh. Yan. Pulang lupa, pero yung mga bato kulay yellow. Ito yung puti. Yan. So mag-explain tayo guys. So i-remap natin to bakit pa tayo naghukay dyan. Tatlo yan. So dito tayo magsimula. Ipakita ko muna sa inyo gaano ba to siya kalaki. Ayan guys, tinan nyo yung kamay ko, sorry. Ayan. Ayan pa isa. So sobrang laki na nito. Dito tayo guys. Ayan, oh. So kung i-compass natin yan, kung ito yung gagawin nating benchmarker or fulcrum point, itong puno na to yan sa gitna, kukunin natin yung alignment nyan sa compass. Ayan. Kunin natin yung compass orientation yan. Ayan guys, oh. Ayan. So north-south alignment guys. Tatamaan natin to. North-south alignment. Ayan, oh. Dito tayo sa butas. Ayan. North-south alignment. So confirmation na nasa north siya. Anong makikita natin sa south? Ayan guys, oh. So tumalikod ako. Ang nasa south nyan, etong isang puno ng niyog, sandun yung kawayan sa likod. So dito sa niyog na to may mga remarkings. Ayan, titingnan natin guys, ha. Ito yung mga palatandaan. May mata. Ayan guys, oh. Klarong klaro. May mata, tapos may tatlong dot. So ito yung indication for quick deposit. Papapansin nyo ito guys. Isa, dalawa, tatlo. So pareho ang distansya niyan. Ayan guys, oh. Medyo madilim lang kasi against the light. Pareho ang distansya niyan. So indication yan for quick deposit markings. And dito yung shallow deposit. Ito yung perfect circle guys, oh. Ayan, oh. Perfect circle na hole. Merong butas sa gitna. Ayan. So ito yung makikita natin sa south. Kung mapapansin nyo, ito yung triangle, ibig sabihin yan fire element. Tama? So nasa south siya. So dito, napansin ko to guys, andito yung confirmation ng fire element. Meron dito yung bato. Fix siya, maliit lang. Which is salakot type. Alam nyo yung salakot guys. Ayan. So fire element talaga siya guys. So confirmation na nasa south talaga to. Ayan. So kukunin natin yung compass orientation yan. Ayan guys, oh. So north-south alignment. Ayan. So 0 degrees north. Anong matatamaan natin yan? Yung puno. So north-south alignment. So sakto tayo. Nasa south itong fire element. So ito yung coordinate marker niya sa south. So dito pa lang malalaman na natin na
159 pattern. So ang tanong, bakit dito tayo naghukay? Pwede naman dito, di ba? Bakit dyan? Kasi kung dito tayo tatayo guys, ayan, kung gagamitin natin yung clock and compass direction, dito tayo tatayo, ito yung magiging 12 o'clock ko, ito yung magiging 10 o'clock ko, ito yung magiging 2 o'clock ko. So tatamaan siya dito. Ayan. Kung dito naman magiging box yan eh. Ayan guys, oh, magiging square yan. Dito sa item, dito box yan. Pero kung dito naman magiging cross type siya. Zoom out natin. Cross type siya. Ayan. So atras tayo guys para makita nyo. Ayan. So cross type siya, diba? Ayan. Magiging letter Y yan doon sa isang puno papunta dyan. Doon naman papunta dito. Tatamaan tong coordinate marker sa south na fire element. So ibig sabihin letter Y. Magiging enter here. So bakit dito tayo nagukay? Kasi kinuhanan ko ang compass trigrams nito. Natamaan natin ang cross line. Ito yung north, yun yung south, yung west nya. Andun yung lumang punong kahoy na tamaan natin. Pinutol na yun eh. So hindi lang natin makita talaga dito kasi sobrang layo na. Pero andun yun. Ito naman ang matatamaan natin sa east. Ayan guys, sa 90 degrees nya. 90 degrees. Ayan. Andyan ang big load. Sa 90 degrees nya, nandyan ang big load. So load to load siya. Ito yung remarkings para sa big load guys. Ito yung sikreto. Yan. Ito naman, ito yung sa quick deposit which is nandyan. Small deposit lang yan, quick deposit. Andito ang big load. Okay. So nagamitan ko na to ng job 1 na detect na. Kaya nakuha natin yung sentro. Sentro talaga ng dig spot kasi nakuha natin yung diameter. So cross type siya guys. Ayan. 159 pattern. Andun yung code 1. Actually meron dyan. Sa harap lang dito. Yan yung code 1. 159. Okay, code 9. So ito yung mga nakuha ko na hidden trail markers. Ayan guys. Oh. Ito yung metal element. Ayan. Parang letter D. Metal element yan guys. Code D. Tapos may mga code 5 yan. Mga foot marker. Code 5. Ayan guys, oh. Code 5 na code 5 po yan. Ayan. V-cut for centering. And dito yung Japan ko guys. Tabi muna natin. Ayan. So, kakaiba talaga yung mga bato. Hindi siya pare-pareho pero halos lahat. Ano yan? Color yellow. Ito guys, oh. Replica. Code 5 pa rin, which is V-cut. Yan guys, oh, V-cut yan. Kahit dito sa dulo, V-cut pa rin. Pero, ewan ko sa inyo, anong tingin nyo dyan? Malay natin, replica. Diba? Alright. Yan o. Tapos, ito yung parang snakehead to eh. Parang ulo ng anaconda. So, sasabihin natin caution for trap. Poison trap. Susundan natin to. Actually, ginamitan ko na, sinukat ko na yan para at least mababantayan natin kung saang lalim yung may poison trap. So ito, itatry ko pa to. Try kong basagin to, baka may giveaways. Ibang klase guys yung mga lupa na to. Ito yung bato guys na halos lahat ng mga bato, ano ba tawag nito, meron siyang sa Bisaya pa panit. Aray, binalutan siya guys, nakabalot ng kulay yellow na clay. Ayan guys, oh. Ito yung original na bato sa loob. Natin makita, ayan, ito yung original na bato sa loob, which is nakabalot siya ng color yellow na clay. Ayan, halos naging orange na nga yan guys, oh. Ayan. So yung mga bato na to nakabalot ng yellow na clay.
So susubukan natin yung basagin para makita lang natin kung may mga giveaways. Pero alam ko based sa ano natin, maximum natin dito is 24. Pero meron ako nakuha dito na parang paa, which is foot marker na 9 inches. So titingnan natin sa 9 feet meron tayong babantayan. Okay, so positive na positive guys. Ayan, ayan o, ayan. Tapos may butas dito, isang deposit. Ayan. Parang may number 8. So may nakuha ko dito broken glass, sobrang liit lang. Pakita ko sa inyo yan. Yan, yung mga iba pang ano, maliliit na basag-basag na ba to. Yan. So bonsai. So actually ang daming ano dito guys. Ang daming sikreto yung area na to. So dito pa lang malalaman mo na sobrang positive ng area kasi may mga remarkings. Ibig sabihin binabalikan ng mga Hapon. Ayan guys, oh. Yung triangle, tapos may mata. Ito naman para sa big load. Diyan. Sobrang laki, hindi natin alam kung bunker kasi sinukat ko 8x7. So kung bunker spot, that means sobrang lalim yan. So unahin natin tong maliit. Yan, so 159 pattern. Merong isa dyan, meron dito, meron pa doon. Sobrang dami actually. Kahit dito meron, iba-vlog din natin ng iba. Scattered deposit talaga dito guys. Kahit dyan, sobrang dami. Iba-vlog ko din yung turtle doon. Kung napapansin nyo, may yung unang video ko, yung frog marker, doon yun sa baba. May turtle pa dito, so video din natin yun. Ito yung tunnel naman. Ayan guys, oh. Na actually na hanap ko na yung entrance nito. Sobrang haba nito. Pero sikreto lang to guys. Papakita ko lang sa inyo. Hindi ko muna sabihin saan. Yan, oh. Yan ang remarking. Sobrang haba niyan. Yan. Ayan guys, oh. May letter T. Ito ang sikreto. Kasyang daliri. Dito yung letter P. Sa baba. Nakakulob yung letter P. So tunnel siya. Ayan. Okay. So grabing remarkings to guys. Sobrang laki. Na-detect ko na to. Ayan, o. Tunnel under. So na-detect ko na to, which is 5x20. 5x20, 5x21 yung haba ng detection. So marami pa dito guys, meron pa din doon. Iba-vlog ko lang. Abangan nyo lang yung mga susunod na videos na i-upload ko. Kasi isa-isayin lang natin. Kasi may operation pa tayo doon eh. Yung sa primary deposit ng frog, nandoon. Doon yung unang operation natin. Pero gusto namin mag-operate din ng mga maliliit. Inuna namin big load kasi yun, kaso lang sobrang matubig. So God bless lang sa atin guys. Good luck sa mga ka-treasure hunters natin dyan. So good luck sa mga operations nyo din. So hopefully mag-success tayo lahat. So congratulations sa mga naka-hits na. So tuloy-tuloy lang guys. Huwag lang tumigil. Kasi kung tumigil, wala tayong makuha.